Kaya mga kaibigan, alam mo na, kaunti lang talaga ang Duterte. Marami ang Marcos loyalists and supporters. Diba? Kaya wag nilang sabihin na kaya nakabalik. Hello, hindi ganon. Nakabalik ang Marcos dahil ang Marcos loyalists and supporters ay nakakita ng tamang panahon para iluklok ang Marcos. At kita niyo mga kaibigan hindi naman makakabalik din ang Marcos kung hindi nagpupursige si PBBM na talagang tumakbo sa national election. Kasi kung ang aasahan lang si Amy, wala namang guts si Amy Duterte Manotok. Wala siyang guts na tumakbo sa national election. Wala siyang confidence na tumakbo sa national election. Ayaw niya dahil hindi siya confident na mananalo siya. Pero si PBBM, matapang, meron siyang guts na tumakbo dahil alam niya, mananalo talaga siya. Kasi kung titignan natin, sikat talaga si PBBM kaysa sa kanya. Kaya nga natatawa din ako dito sa isang direktor na close, very very close kay Amy Duterte Manotok. Itong direktor na to na sinasabi na si Sandro Marcos daw, yung anak ng Pangulo, si Sandro Marcos, congressman, ay hindi daw mananalo kung ang nagkampanya ay yung tatay niya tsaka ang nanay, hindi daw mananalo yan. Nanalo daw si Sandro dahil daw ang nagkampanya si Amy. Hello? Are you sure? Mga kaibigan, si Sandro Marcos, kahit wala ang nanay at tatay niya, talagang dinudumog. Kahit hindi mo siya i-identify kay PBBM, meron siyang sariling crowd, meron siya sariling fans, meron siya sariling mga followers. Sa totoo lang mga kaibigan, without PBBM or FL Lisa Marcos, mananalo pa rin si Sandro Marcos dahil may sarili siyang crowd, may sarili siyang fans, may sarili siyang followers. Ang lakas ng dating ni Sandro Marcos, mga kaibigan. Sa kababaihan nga lang, grabe. Sa mga kabataan, grabe. Mga kaibigan, kahit hindi mo idugtong yung pangalan ni PBBM, talagang grabe. Mga kaibigan, si PBBM nga mismo nagsabi, di ba? Na pag nangangampanya siya, tuwan-tuwa daw siya. Ang dami daw nagpapalakpak, nagigarit sa kanya. Maya-maya sabihin ng mga kabataan, saan po si Sandro? Di ba? Kasi si Sandro Marcos, mga kaibigan, he alone can win the election. Any election, pwede siyang manalo without the identity of his father and mother. Kasi may sarili nga siyang crowd, may sarili siyang follower, may sarili na siyang, kumbaga, naka-establish na yung kanyang supporters. Kaya mali yung sinasabi nitong direktor na close kay Amy, na hindi daw mananalo si Sandro kung hindi daw si Amy ang nagkampanya. Kita nyo, mga kaibigan? Yung direktor na yan, anti-PBBM, anti-Lisa, pero close na close si Amy. Sinisiraan ng direktor na yan si FL Lisa at saka si PBBM. Kung ikaw ba naman matinong kapatid, makikiklose ka ba sa mga tao na naninira sa kapatid mo at sa sister-in-law mo? Prangkahan tayo dito mga kaibigan Comment down your answer. Kung matino kang kapatid, kung matino kang kapamilya, makikipag-close ka ba sa mga tao na halos araw-araw binabatikos, binababoy ang kapatid mo at ang sister-in-law mo? Kung ako mga kaibigan, hindi ako makikipag-close sa mga tao na yon dahil poproteksyonan ko pa rin ang pamilya ko.
ang kapatid ko, ang sister-in-law ko, dahil kung ano man ang naging pagkakagalit namin ng aking sister-in-law, sa amin na lang yun. Within the family, problema namin yan. Hindi ko yan isasabi sa mga kung kani-kaninong mga marites. Sa amin lang yan. Mga kaibigan, naranasan ko noon, no, nung bago pa akong kasal, di ba? Nagka-clash naman talaga ang mga sister-in-law. Meron akong sister-in-law no, na talagang nagkasamaan kami ng loob. Maliit pa yung kapatid ko noon, mga kaibigan, ha? And then maliit pa yung anak ko noon, mga kaibigan, kapatid tuloy. Maliit pa yung anak ko noon, mga 1.5 years or 2 years old yata, no? And then, ang ginawa ko, mga kaibigan, nagbalot ako ng binalot ko yung damit niya, binalot ko yung damit ko. Nilagay ko sa backpack, tapos yung anak ko, karga-karga ko. Yan. Ang bigat, yung anak ko, karga-karga ko, tapos may backpack ako. Uwi kami sa bahay ng mama ko. Noon, sa Caloocan pa yung mama ko. And then, pagdating sa Caloocan, nag-text ako sa asawa ko. Hindi kami uuwi dyan kung nandyan pa yan. Yun ang text ko, no? So, hindi kami uuwi dyan kung andyan pa siya. Yung sister-in-law ko, yung sinasabi ko. So, in short, mga kaibigan, sinabihan ng asawa ko, yung sister-in-law ko na, alis ka na lang kasi ganito, ganyan. Kasi nagkaroon nga kami ng clash at ayoko na siyang makita sa bahay, no? So, in short, mga kaibigan, mas pinili ako ng asawa ko, no? Pinaalis yung sister-in-law ko. Pero, kahit na marami kahit na marami akong disgusto sa kanya, never ko siyang ginawang pulutan sa isang usapan o sa isang chat. Never ko siyang ikinanta sa kaibigan ko na, uy, alam mo, yung sister-in-law ko si ganyan, ganito. Ay, nakakainis kasi ganito, gano. Never! Kasi kapamilya mo yun sister-in-law mo yun, di ba? Kahit ano pa yung naging differences, mga pagkakagalit nyo, kapamilya mo yun. Kapatid yun ng asawa mo, di ba? So, walang ganun. Si Amy Marcos, kita mo kung anong ginagawa kay F. Elisa. Minamarites niya sa ibang mga tao, sa kanyang mga kaibigan. Ginagawa nilang pulutan sa kanilang mga GC. Tuwang-tuwa pa si Amy Duterte Manotok. Mga kaibigan, kapamilya niya, pero natutuwa siya sa ganong setup. O tungkol naman sa sister-in-law ko, okay na kami. Matagal na kami naging okay. Pag umuwi ako ng Cebu, okay na kami. Nag-uusap, etc. Wala nang So, ibig sabihin, wala akong, kahit na nagkagalit kami noon, wala akong mapagsisisihan na, ay, sana hindi ko na lang ichinismis, ayan, nasira ako pa yung reputasyon niya. Dapat hindi ko na lang pala siya ichinismis, ganyan. Wala akong mapagsisisihan na ganun kasi itinago ko lang within the family. Di ba? Hindi ako nagchichismis sa iba-ibang mga tao. Pero itong nangyari kay Amy Duterte Manotok, just in case na magkabati sila ni F. Elisa Marcos, magsisisi yan. Kasi masasabi niya sarili niya, naku, ang dami ko nang nasabing hindi maganda kay FL. Ang dami ko nang naikwento dito sa mga marites kong kaibigan about F. Elisa. Di ba, mga kaibigan, gets nyo? Magsisisi siya at marirealize niya, sana pala, itinago ko na lang yung mga usapan namin noon. Sana pala, hindi ko na lang siya siniraan. Di ba? Mangyayari yan, mga kaibigan, na one time, marirealize niya lahat ng ginagawa niyang paninira sa kanyang sister-in-law na dapat pala hindi pala niya ginawa. Kasi kapamilya yun Dapat pinoproteksyonan niya ang asawa yan ng kapatid niya. Pero anong ginagawa niya? Ginagawa nilang pulutan sa mga GC nila. Tignan mo yung ugali, napakasama. Diba? Ang sama ng ugali niya. Grabe. Host, hindi kaya ampun lang yang si Babali ng Amy Manotok. Sa tingin ko nga, ampun lang yan mga kaibigan Baka hindi naman talaga yan Marcos Baka ampun lang yan kasi ang pangit ng ugali no? At napaka-rebelde, di ba? Ang pangit ng ugali, kayang ipagpalit ang kapatid at pinsan sa isang taong gustong pabagsakin ang administrasyon ng kanyang kapatid. Correct po.
'Di ba? Tingnan niyo, kapag binabatikos si PBBM, kapag binabatikos ng mga Duterte ang kanyang pinsan at si PBBM, pinagtatanggol ba niya si PBBM? Pinagtatanggol ba niya ang pinsan niya? 'Di ba hindi? Ang ginagawa niya, yung bumabatikos, yung Duterte, yun pa ang kinakampihan niya. Tapos, may mga sinasabi siyang masama tungkol sa kanyang pamilya na kay speaker tungkol kay PBBM. Imbis na ang mga Duterte ang naninira, yun pa ang kinakampihan niya at ang binabatikos pa niya ang speaker na kanyang pinsan at si PBBM na kanyang kapatid. Anong klaseng ugali yan? 'Di ba? So, kita natin mga kaibigan, na kapag nanalo talaga yan, ang poproteksyonan lang niyan, Duterte. Walang iba. Okay lang sa kanyang masira ang pangalang Marcos. Huwag lang ang Duterte. Ganyan siya. Isa siyang ahas sa pamilya. Isa siyang traidor sa pamilya. Kaya, no to Amy Duterte. Manotok. No. Big, big no. Hindi ko siya talaga iboboto. Sabi nga nung isa, uy, wag mong kakalabanin yan. Baka hindi ka makapunta ng Ilocos. O, baka kapag may mga event, hindi ka makapunta ng Ilocos. Okay lang. Sakaling makita niya yung mga vlog ko, etong si wag niyong isasama yung vlogger na yan, ha? Sino ba yung vlogger na yan? Wag niyong isasama yan. Okay lang. 'Di ba? Basta ang mahalaga sa akin, masabi ko dito kung ano ang katotohanan. At masabi ko yung aking komentaryo tungkol sa kanya na masama talaga yung ugali niya. Dahil kung hindi ba naman masamang ugali niya, dapat ay pinoproteksyonan niya yung pinsan niya, yung kapatid niya na wala namang ginagawang masama. Pero kung sino pa yung mga naninirang puri at yung mga bumabatikos sa kanyang pinsan at kapatid, yun pa ang kanyang talagang kinakampihan. So, mga kaibigan, mali yung ginagawa niya. Kitang-kita natin na mali ang ginagawa niya. At kapag mali, hindi natin pwedeng kampihan. Talagang babatikusin natin yan dito, no? Ano pa mga kaibigan? Yan. So, alam niyo ba no, marami pa rin mga Pilipino talaga na naniniwala sa chismis, no? Kaya talagang dapat talaga may taga-debunk. Kasi mga kaibigan, no, although wala na akong TikTok kasi nga forever ban ako sa TikTok, no, pinaban ako nung panahon ng natapos na yung kampanyahan, no, mga kaibigan, no. Ban ako nitong lang, nanalo na si PBBM noon mga kaibigan. May 8, no? May 8 akong naban, mga kaibigan. Last year, no? Last year ako naban, mga kaibigan. So, ibig sabihin, sa May 8, isang taon na akong ban sa TikTok, sa May 8, no? So, mga kaibigan, marami pa rin mga Pilipino ang naniniwala sa mga chismis, no? At dumaan nga sa aking newsfeed yung mga TikTok, no, na pinopost ng aking mga kaibigan sa Facebook, no. Nakita ako mga kaibigan na naniniwala sila doon sa mga sinasabi ng mga loka-loka, no. So meron pa rin talagang totoong mga kaibigan na naniniwala kay Mahar Loka-Loka, na pinapaniwalaan nila na si PBBM daw at saka si F. Elisa, ayun daw, kilala daw yung mga smuggler, tapos hindi daw kumbaga okay lang daw kina F. Elisa, kina PBBM. Tapos ang dami pa nilang mga sinasabi na kung titignan natin, yung mga issue na sinasabi nila na pinapaniwalaan nila nanggaling lahat kay Mahar Loka-Loka, no? Katulad ng mga pulburon na yan, no? So makikita natin marami pa rin talaga mga Pilipino na talagang madaling maniwala. Kaya nga kailangan talaga na merong taga-debunk, no? Kaya mga kaibigan,
sana mas sinusuportahan niyo yung mga vloggers na talagang nagde-debunk, yung mga vloggers na talagang sumusuporta sa ating pangulo, sa ating administrasyon, no? Yun ang talagang masuportahan niyo at i-share yung mga video. Hindi ko ito sinasabi para magkaroon ako ng views, ha. Hindi ko to sinasabi para i-share niyo yung aking mga videos. Kundi sinasabi ko to, mga kaibigan, kasi yun ang nakikita ko eh. Kung sino pa yung mga anti-government, no? Ayan, pinapanood, sinusuportahan. Kasi, ano sila eh, yung mga tao ay, yun bang, na ano sila na, ano bang tawag doon? Naku-curious, no? Naku-curious sila doon sa mga thumbnail na, ah, Marcos, nahuli na nagpupulburon, F. Elisa, ganyan. Yun ang kanilang mga pinapanood, mga kaibigan, na kung titignan natin, dapat hindi na natin sinusuportahan at hindi na natin pinapanood yung mga ganitong klaseng video. Kasi nga, mga kaibigan, yung kanilang mga pinapalabas na yan, ini-encourage lang nila, no? Kapag pinapanood mo sila at sinusuportahan, ini-encourage mo lang na ipagpatuloy nila ang kanilang mga fake news. Kasi pumapatok sila, mga kaibigan, patok na patok, ang daming views at talaga namang kumikita sila dyan. So, ibig sabihin, dahil sa sinusuportahan ng mga tao, pinapanood, kaya yan na lang palagi ang kinokontent ni na Mahar Loka-Loka. Napansin niyo ba, mga kaibigan, pag pumunta kayo sa channel ni Mahar Loka-Loka, puro paninira. Wala na siyang ibang content, mga kaibigan. Purely, puro paninira, puro pagmamarites. Kasi doon siya kumikita sa pagmamarites niya. Doon siya kumikita sa paninirang puri. Kasi siya yung isang vlogger na ang aim niya ay magkapera. Ako dito, mga kaibigan, isa ako sa mga vlogger na ang aim ko ay i-debunk ang mga kasinungalingan ng mga anti-government. At ang aim ko, mga kaibigan, ay suportahan ang Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon dahil nakikita ko maganda naman talaga ang ginagawa ng Pangulong Marcos. Kita niyo, mga kaibigan, na wag niyo nang suportahan yung mga vlogger na yan. Kasi pinapa-viral nyo lang sila at kumikita sila dyan. At dahil dyan, mga kaibigan, patuloy nilang ginagawa yan na gumagawa sila ng mga fake news, ng mga paninirang puri tungkol sa presidente natin, kay FL at saka sa speaker. Kasi doon sila kumikita. Totoo, sobrang pangit ang ugali ni Senator Amy. Noong pumunta dito sa Hong Kong, nakita ko sa dalawang mata ko ang ginawa niya, imagine sa group namin, tinadyakan niya ang upuan ng maraming beses. Unfollow ko na sa page niya at di ko siya iboboto. Pati pamilya ko at mga kapitbahay namin. Correct po, masama talaga ugali niyan, no? Pati SMNI, pinagtatanggol niya din. Correct po kayo. At di ba madalas siya nang magpa-interview sa SMNI kahit alam niya na puro fake news at yung mga anchor doon, puro naninira kay PBBM, di ba? Alam niya yun. Pero nagpapa-interview pa siya doon at kakampi pa niya. Kasi nga, yan ang network ni na Duterte. Yan ang network ng tatay niya. Kaya talagang pinagtatanggol niya, mga kaibigan. Di ba? Namnama, Jakal na Digay, correct ka dyan. Parang iba na si Senator Amy ngayon. Correct. Iba na talaga siya, no? Walang karisma si Babali ng Amy Manotok, hindi katulad ni PBBM na kahit saan pumunta ay dinudumog ng mga tao. Tama po kayo dyan, no? Hindi na namin pinapanood yung si Mahar Lokang yan, masyadong toxic. Correct, abracadabra, wag yun ang panoorin yan, no? Kung gusto nyong, kung gusto nyong makabalita sa kanya, tungkol doon sa kanyang, ang gawin nyo na lang, marami naman dyan mga nagsishare-share, no? Sinishare yung live niya. Ako ganun ginagawa ko, no? Na kung gusto kong makabalita kung ano yung mga sinasabi ni Mahar Loka-Loka,
nanonood ako dun sa ibang mga vloggers at nalalaman ko na, uy, may ganito palang statement si Maharlo Calooca na ano daw ang sinasabi, si Amy Marcos daw yung nagsabi sa kanya, nag-promise na ilalabas yung video ng pulburon. Doon ko nalalaman sa ibang vloggers. Hindi ako nagpupunta sa page niya para talagang panoorin siya. Kasi, na mga guys, Admin ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the